So sasagutin lang natin yung mga nag-comment dito kahit papaano. Shoutout sa'yo, Sanriniger. Ewan ko kung tama yung pagkakabigkas ko. Sabi niya dito, Idol, buti na lang 5290 ang printer niya. So itatanong niya lang dito, sabi niya sa akin, gaano daw kadalas mag-head clean? Pigment ink daw yung gamit niya mula nung binili niya yung kanyang printer. So unang-una, dapat yung iyong printer meron ng external waste ink tank. Kasi yung pigment ink, kapag pigment ink yung gamit ninyo, madalas kayo talagang makakapag-head clean dyan. Kasi minsan kapag nagpiprint ka, halimbawa naka-10 ka ng print or 20, hindi ko masabi yung eksaktong number. Base lang to sa experience ko. Kapag ka nakaka-10 or nakaka-20 or nakaka-30, may experience nyo parang pumapangit na yung output, minsan kalat-kalat na yung ink, kaya mag-head clean kayo dyan. Hindi ko masabi yung eksaktong number kung gaano kayo kadalas mag-head clean, pero isi-share ko yung mga na-experience ko. Kapag ka madalas ka mag-print, halimbawa araw-araw, yung talaga marami kang mga customer kahit papano, kapag ka nakapag-print ka na ng sabihin natin ng 10 na sticker, or kapag ka pang 11 na yung print mo, makikita mo dyan, mapapansin mo, minsan meron ng mga smudge yung output. So ayan yung indication na mag-head clean ka na. So kapag ka nakapag-head clean ka, babalik na ulit sa normal yung printout niya, magiging quality na ulit. So kapag ka naka-10 ka na ulit, kapag ka pang 11 na ulit, mapapansin mo na ulit yung pagka-smudge ulit. Yun yung mga na-experience ko. Walang eksaktong number nakadepende sa design, nakadepende sa color, nung output, nung mga layout. Kasi minsan may nagpa-print sa akin, parang kulay itim yung kanyang design, lamang na lamang yung kulay itim. Napapansin ko, pagka nakaka-10 or pang 15 na print, medyo pumapangit na yung output, kaya nag-head clean na ako kagad nun para maganda at hindi na masayang yung mga sticker ko. Kaya sinasuggest ko sa inyo, kung pigment ink talaga yung gagamitin ninyo, dapat lagi kayong merong external waste ink tank. Ayan yung unang-una nyong imo-modified sa inyong mga printer. Wala talagang eksaktong numbers kung gaano ka kadalas mag-head clean. 'Di ba na i-share ko na sa inyo kapag ka nagpi-print. So kapag ka hindi naman nagpi-print, halimbawa wala ka namang customer, wala ka talagang customer halimbawa sa isang linggo. So sa isang linggo, at least makapag-head clean ka ng isang beses sa isang linggo. Tapos mag-print ka netong document na to. Kailangan makapag-print ka ng full colored. Ibig sabihin lahat ng kulay ma-print mo, yung cyan, magenta, yellow, light cyan, or etc. Basta makapag-print ka ng lahat ng kulay na meron yung ink mo para hindi matuyuan. So, inuulit ko, kapag ka hindi nagpiprint or wala kang mga customer, at least makapag-head clean ka or makapag-print ka isang beses sa isang linggo. Huwag mong papatuyuan yung iyong mga printer head kapag ka mga pigment ink, no? So, ayun, na-share ko na sa inyo, kapag ka nagpiprint, inuulit ko, kapag ka malakas mag-print, lagi kayo yung nagpiprint, may experience yan. Kapag ka nakapag-print na kayo ng 11 or 15 or minsan nga kapag pang-6 pa lang, makikita nyo na merong mga smudging, mag-head clean ka na. Pero kung wala ka namang mga customer sa isang linggo, at least makapag-head clean ka ng isang beses at makapag-print ka netong document na to, yung documents na yan. Pero kapag ka dye ink naman yung gagamitin, wala kang problema. As in yung original dye ink, kahit isang buwan na hindi ka makapag-print dyan, mag-print ka ulit, kumpleto pa rin yan. Or kung minsan may kulang, isang head clean lang yan. Isang beses sa isang buwan ka palang mag-head clean, ayos na kagad yan. Kapag ka dye ink original, yun yung mga na-experience ko, kasi minsan nag-out of town ako, isang buwan na akong wala sa bahay, at nakakalimutan na yung mga naiiwan dito sa bahay, nakakalimutan nila na mag-print. So kapag ka uwi ko, minsan isang buwan, 2 buwan, isang head clean ko lang, okay pa rin yung aking printer, basta original dye ink. So ayun, sana nakakuha kayo ng mga idea kung gaano kadalas mag-head clean kapag pigment ink at kapag dye ink. Kapag ka sublimation naman, ganun din, same lang din siya ng experience, same lang din siya ng pigment ink. So at least sa isang linggo
kayo makapag head clean kayo at makapag print kayo. Wag kayo magpapalagpas ng isang linggo na hindi kayo nagpiprint at hindi kayo nag-head clean. Pero kung lagi-lagi naman kayo nagpiprint, time to time may experience nyo yan kung kailan na kayo mag-head clean. Kasi makikita nyo nga dyan, minsan pangit na yung print, medyo may smudge, may putol, may patlang na kulay, at lagi kayong magna-nozzle check, kailangan laging kumpleto. So ayun, dito na natin tatapusin. Sana nasagot ko yung katanungan mo at sana maraming makaalam din na itong mga ganito. Although sa mga nanonood sa akin, tingin ko alam na naman na nila to pero syempre hindi naman natin masabi kung sino yung mga nanonood sa atin. Usually mga beginners, no? Para sa mga beginners. So ayun, so like, share and subscribe. At inuulit ko, wag na wag magpapauto kay Idol Rapi dahil nag-elementary ka, nag-high school ka, nag-kolehiyo ka, tapos magpapauto ka lang. Research is the key. Goodbye. Napakadorobo mo, sa lahat ng kwento ikaw ang bida. Napakahirap mo na makontento, lahat ng porsyento sinadya mo na masolo.